Sir? Oops. So, dito, ang hinahanap, given the frame below, determine the horizontal displacement of joint B, consider both axial and bending deformations. So, draw lang natin ulit yung frame. Ito may pin connection na to. Erase. Ayaw erase. Yan. May pin dito. Diyan. Tsaka yung sa pang leg niya. Yan. So, kanyan, pin, tsaka kung tawag ito, kukunin muna natin yung mga support reactions. Ay, may load pala dito na 90 kilonewton. Ito, yung sa baba is 8.5 at saka ito 8.5. Ito, kabuuan 17. So, excuse me. Kunin muna natin yung mga reactions. Ito, tsaka ito. Walang reaction dito kasi kapag sineperate natin yung frame, ang mangyayari, ito yung pin, ito yung support. Walang horizontal support dito. Kasi yung 90 kilonewton ay nasa kabilang leg or kabilang part ng frame. Andito. Oh, sorry. Something like kanyan. Andito yung 90 degrees. Ay, 90 kilonewton na load. So, kapag ganyan yung orientation, automatic, ito ay magiging 90 kilonewton. At kapag nag-moment tayo dito sa point na to, which is ABCD, point D, ang magnitude ng support na ito ay 90 rin. Dahil 90 times ulit yun. Ay, hindi. May mistake. Dapat pala dito. Dito ka magmo-moment sa point A. Kapag nag-moment tayo kasi sa A, counterclockwise positive, si 90 times 17 at yung 90 din ay unknown pa pala to. Si dy times natin si minus natin. Si 90 times 17. Oh, automatic cancel na to. Equals to 0. So, ang dy magiging 90. Ay, tinanggal. Kaya, ito naman ay magiging downward na yung direction na 90 rin. So, kapag nilagay natin sa actual, oops, magtatanggal muna natin to. Tapos, kapag tinanggal natin sa, kinarak natin ito, magiging pababa na ito. So, 90 ito, 90, tsaka 90 din ito. Ayan, alam na natin mga support reactions. Kunin natin yung mga internal forces. So, sa real system muna tayo. Real system. So, kapag sa real system, unang gagawin natin ay ang member AB. Member AB. Okay, ayaw. Rectangle, please. Yan. Support reaction, pababa yung 90 at pataas yung, sorry.
mataas na yung kanyang force dito. Kaya ang kanyang FP ay FA rather. Uy, erase. FA to AB is equal to 90 kapag nag-cut na tayo. Kasi, ayan, yung FA natin to AB at saka yung moment natin na MA to AB, which is MA to AB ay magiging 0 na. Kasi walang magkukos ng rotation dito. So, kapag lumipat naman tayo sa pin na tayo, yan, wala na yan masyado. Tapos may 80 dito, ay 80, 90 kilonewton. At yung triangle dito ay 2:1 at saka square root of 5. Kasi nga, 17:8.5, half lang nito, itong 8.5 ay twice ng 17, kaya 2:1 at yung hypotenuse niya ay magiging square root of 5. Tsaka, yung mga local axis niya na ito, magiging ganyan at ganyan. Yung F, excuse me, Fy prime at saka Fx prime. Ay, x prime pala. Erase. Ito ay ang y prime at saka x prime. Kaya kapag kinomponent natin ito, magiging 90 times itong vertical na ito, which is 1 over square root of 5. At saka, yung component naman nito na 90 times 2 over square root of 5. Yan. Excuse me. At meron pa pala itong moment at B to BC. Kapag nag-section na tayo. At kukuhit ko na lang dito yung mga section natin. Section A to A, section B to B, with a reference of X, at dito yung C to C, na may reference of X. Now, mayroon pala akong mali dito. Ay, hindi mali. Hindi, slight lang naman, pero hindi naman magagamit yung X. Kasi 0 pa rin yung moment dyan. Next dito ay yung X. Yan. Kaya, makukuha na natin dito ang moment equation ng MB/BC by itong magnitude na ito. Kasi wala na ito. Itong component na ito, walang moment arm, 0, kaya maging 0. Pero ito may moment arm ng x. Kaya, 90 times 1 over square root of 5 times x. And, yung kanyang namang FB/BC, ito, which is, dapat, i-resist niya yung 90 times 2 is over square root of 5. Kaya ang correct direction niya ay pataas na towards saan to? Far right na pataas. Parang ganun. Tapos, kaya, ang FB/BC natin ay magiging negative 90 times 2 over square root of 5. Now, punta na tayo sa third member, which is, mas madali na dito. Excuse me. Member C to D, which is, kapag nag-cut tayo dito, may reference, ay may length tayo dito na x at dito yung reference natin. At andito naman yung 90 kN na nasa support tsaka yung sa dito. May moment tayo dito na MCCD. Tapos, meron din tayong force na pataas, FCCD. And, ito, ang tanging magko-contribute ng rotation lang dito sa sa member na ito ay itong 90 kN na pa left.
Ay, sorry. Ito pala ay pa-left na pataas, hindi pa right na pataas. Sorry. Nalilito na. Next solution. Kaya ang magiging MCCD ay since um, mag tawag nun, magmi-meet yung direction ng 90 kilonewton at MCCD, so positive na ito. Magiging 90 times X at ang kanyang FCCD ay magiging negative 90. Dapat i-resist niya, kaya ang direction niya dapat pababa na. 90 kilonewton. Tapos na tayo sa real beam, real system. Punta naman tayo sa virtual system. Draw lang natin yung frame. Oops. Ooh. Nagloloko ah. Yan yung frame. Nagloloko tong pen. Oh, or itong clip no. OneNote yung nagloloko. So, dito tayo mag-assign ng sa point B kasi dito yung hanapan natin ng horizontal. Ano ulit yung hinahanap? Kalimutan ko tuloy. Horizontal displacement. Deflection, horizontal deflection. So, unit load na pa right or pa left lang yung i-assume natin. Ang i-assume ko ay pa right na direction. So, kapag pa right ito, it means na 1 kilonewton naman ito. At yung mga reaction natin kanina, skopyahin lang natin. At kapag 1 ito, nag-moment tayo dito, ay 1 doon, times 17, times 1 times 17, so magiging 1 din ito. Kapag 1 yan, edi 1 din ito. So 1 lahat. Same process lang tayo sa ginawa sa real system. Cut tayo dito. So, una ay ang member AB. Member AB na, uy, baliktad. May napansin ako dito, baliktad. Dapat pala ito, pababa. Ito, pataas. Yan. Kilonewton at saka kilonewton. Pababa ito, 1 kilonewton. So, ang sinasabi na dito, dapat may magre-resist na pataas din na 1 kilonewton. Yan na yung FV sa virtual, force sa virtual ng AAB. At saka yung moment, kasi nag-cut na tayo dito, di ba? May moment dito na M delta A to AB. Since walang horizontal forces, ang moment at delta A to AB ay 0 rin. Next natin ay yung part na slant na. Meron din dito na, andito yung 1 kilonewton. Same pa rin yung mga ng slope nito na 2:1 square root of 5. Tsaka itong x prime natin, tsaka yung y prime at yung moment at delta c delta b to bc. Kaya, mamagnitude din natin ito ng pataas at slant na pababa. So, ito, magiging 1 times 1 over square root of 5 at saka ito, 1 times 2 over square root of 5. Excuse me. Kaya, ang value ng M delta B to BC ay magiging, since magmimit ulit itong magnitude na ito at ang moment na inassume natin, magiging positive siya. So, 1 over square root of 5 times, kalimutan ko pala yung moment arm niya.
na x. Kaya 1 over square root of 5 at x, same as here, dapat may moment arm dito na x. Pero sabi ko ulit, hindi natin magagamit yan kasi 0 pa rin yung moment niya. Tsaka ito na yung x prime ay magiging negative kasi dapat i-resist niya itong 2 over square root of 5. So, 2 over square root of 5 at equal siya sa f delta b, b, c. Next, punta na tayo sa next na member. Ito yung member ng C to D. C to D. Cut tayo dito, may moment dyan na M delta C to CD at meron ding pataas na F delta C CD na kung saan mayroon siyang load na pa-left na 1 kN at pataas na support reaction na 1 kN. Kaya, ang kulang na naman ay ang X. Nilagay na lang natin yung X. Excuse me. Kaya ang M delta C to CD niya ay magiging 1 times X or simply as X. At ang F delta C to CD niya naman ay magiging negative 1 kN. Kasi nga, dapat ay kanyang ire-resist itong, ayaw ma-select, itong pataas na 1 kN. So, nakuha na natin yung mga forces at moment ng mga members. Now, kunin na natin ang internal virtual work ng member AB. Ang AB, internal virtual work. Internal virtual work ba? Hindi ko ba kasi kabisado? Sorry po. Yes, internal virtual work for AB. Kaya, ang magiging solution natin ay ang the integral of m delta over EI plus f of virtual, f of the real system times the length over AE. Kaya dito, sa AB, ang integral niya from 0 to 8.5 kasi, ay hindi, 17. Oops, tanggal lahat. To 17. Oops. 0 to 17. 0 times 0. So, wala nang, value. A. 0 na ito. Bakit? Kasi yung nakuha natin kanina na moment, itong moment of A sa real system ay 0, tsaka yung moment at A sa virtual system ay 0 din. Kaya ang matitira na lang ay yung kanyang axial deformation plus f of v, which is f of VA ay 1. 1 times f of sa real system, ito, 90, which is 90 times yung length ng AB ay 17 all over yung area niya na given, cross-section area, A1 is the 2,900 millimeter square. So, 2,900 times 1,000, ay 1 over 1,000 squared times yung modulus of elasticity niya ay 155 times 155 times 10 raised to 6 yan kasi naka-GPA. 155 times 10 raised to 6 is equal to, let's compute, 90 times 17 over 2 times 1 over 1,000 squared over 1.5 times 10 raised to 6.
So, answer niya is, uh, slide lang natin. Ang answer niya is 0.003403781 in kilonewton per meter. Excuse me. Ah, ganda lang natin. 0.003403781 kilonewton per meter. Yan. Ito ang answer for AB, segment AB. Doon naman tayo kay segment BC. So, for BC, same process, pero ito na ay magiging 0 to 17 square root of 5 over 2. Bakit? Kasi nga, naka-slope siya. Ito ay 17 at ito naman ay 8.5. Kaya ang hinahanap natin yung slope niya, so square root of 17 squared plus 8.5 squared ay magiging 17 square root of 5 over 2. So yan yung boundary niya. 0 to 2 ay 0 to 17 square root of 5 over 2. Yung moment sa real system ng B ay 90 over square root of 5 of x. Excuse me. 90 wait lang. Wait lang natin yan. Magiging 90 over square root of 5 times x. Tapos, sa virtual naman ay 1 over 5. 1 over 5 times x. So, magiging 1 over 5 times x. Yung modulus of elasticity natin na 155 times 10 raised to 6, yung I natin, ano yung I natin? 530 ata. 530 times 10 raised to 6, multiplied natin sa 1,000 raised to 4. Yung axial deformation din niya. And yung FV, ano yung FV natin? Dito. Ito. Negative 2 over 15. Negative 2 over 15 times, doon naman sa, yan, negative 90 times 2 over 15. Magpo-positive din lang naman. Times 2 over square root of 5 rather, hindi square root of, hindi 15 yan. Times yung length niya na 17 square root of 5 over 2. All over yung area niya, which is ito, 5,7 na kasi naka-A2 na yan. Excuse me. So, yung area niya ay magiging 5,7 times 1 over 1,000 raised to 2 times yung modulus of elasticity niya na 155 times 10 raised to 6. So, ito ay magiging, dyan, the integral of 90, parenthesis, over square root of 5 alpha x times 1 over square root of 5. At yan, kinulang na naman tayo dito. Square root of 5 alpha x over 155 times 10 raised to 6, 530 times 10 raised to 6, 1 over 1,000 raised to 4. Yung boundary niya na 0 to 17 square root of 5 over 2. Kinulang na tayo dito. Wait lang. Dapat, shift star ko mo lang muna yung A times E na lang. Yan, 8 to 150. So, the integral of
90, 90 over the square root of 5 alpha x times 1 over the square root of 5 alpha x over alpha d, kung saan ko nilagay yung sinistore ko, 0 to 17 square root of 5 over 2. Yan, processing. Tapos dadagdag ko pa yung isang equation plus the 2. Tanggalin na lang natin yung mga negative signs kasi magpa-positive lang naman. 2 over square root of 5 times 90 times 2 over square root of 5. Yung square ko na lang sana yun. 17 square root of 5 over 2 divide by 57 times 1 over 1000 squared times 155 times 10 raised to 6. Kunti kantang D, sumak. Oh, may error. Sakto naman ah. Math error. Mhm, mhm, mhm. 90. Ah, ba't nagmamat error na? So, wait lang po. Baka natagalan na. Ah, integral of 90, 90 over the square root of 5 alpha x times 1 over square root of 5 al alpha x over alpha t. Ay, wag na lang muna. I-divide ko na lang sa 17 square root of 5 over 2. Yan. Tapos divide ko na lang si alpha d. Tapos, i-add ko si square root of 2 over square root of 5. Tapos, 90 times 2 over the square root of 5 times 17 square root of 5 over 2 over 57 times 1 over 1000 square times 155 times 10 raised to 6. Yun, 0.503. Ito ay magiging 0. Ayan, lang erase. 0.05030310583 kilonewton dot meter. Ito yung kay segment BC. Uy, kaya mag-rectangle. Sus! Ay, so, wait lang. Oops, ayaw ma-erase. Yan. Tayo mag-rectangle. Ah, 1, 2, 3. Yan. So, ay, may ano to, BC dapat yan. Tsaka yung huli, C to D equals the, ano na, yung integral niya 0, boundary niya is 8, 0 to 8.5 na. Tapos, ang moment niya sa CD, sa real system, ay magiging 90x na. So, 90x times sa virtual system ay x na lang. All over EI plus yung FV sa virtual na -1
na negative 1 times negative 90 din siguro sa, alam ko, negative 90. Yan, negative 90 sa real system. Ah, yan. Negative 90 times yung length niya na 8.5 all over yung area niya A2 rin, kaya 57 times 1 over 1,000 squared times 155 times 10 raised to 6. Kaya, magiging sagot nito ay 90 alpha x squared 0 to 8.5 divide sa modulus of elasticity plus 90 times 8.5 over 57 times 1 over 1,000 squared times 155 times 7, 10 raised to 6 rather. Di sagot ay 0.0 ay hindi 0.2251355 kilonewton dot meter. Try-write lang natin 0.2251355 kilonewton dot meter. Yan. At nagiging below. That is for city. Now, ang susolve na lang natin ay ang displacement, horizontal displacement, which is horizontal displacement delta V. So, ang delta V ay susolve natin separately sa A to B at saka yung frame na B to C. Dito, magagamit natin for integrations at ito naman for the F, F, L over A, E. Ito rin, magagamit natin for F, F, L over A, E. Kasi, dito mag-occur yung hinahanapan natin ng deflection. Si joint B. So, formula ay ang delta B is equal to the integration of, sa C to D muna tayo, so 0.8, 0 to 8.5 over 90x times x dx over EI. Sunod natin yung segment na BC, 0 to 17 square root of 5 over 2. Ito ay 90 over square root of 5x times 1 over square root of 5x dx over A, ay, no, over EI. Tama ba? Na, oops, yung cursor ko. Saan na yun? 1 over square root of 5 ba? Yan. Oo, 1 over square root of 5. Next is yung FL over AE na natin. Plus natin yung F sa A to B, which is 1 times yung sa real system, sa virtual to, sa real system is 90 times yung length niya na 17 over yung AE niya, which is itong A niya ay magiging 2,900 millimeter square. Plus din natin yung sa segment BC na ang FV sa virtual niya ay 2 over square root of 5, negative to pero consider lang negative, times yung sa real system is negative 90 times 2 over square root of 5 over yung length niya pala na 17 square root of 5 over 2 over AE na ang A niya dito ay magiging 57 mm squared. So, substitute lang natin lahat.
ang makukuha nating delta B ay um, ulit yun lang. Excuse me. Integral of 90 alpha x squared. Ay, hindi. Ano ko ba ito? Alpha A over alpha D plus alpha B over alpha D plus alpha C over ang area niya na 29 times 1 over 1,000 squared times 155 times 10 raised to 6 plus natin yung 2 over square root of 5 times 90 times 2 over square root of 5 times 17 square root of 5 over 2. Divide natin ng 57 times 57 times yan yung 1 over 1,000 square squared times 155 times 10 raised to 6. So, ang answer ay lang, 0.7307044469 meter. If we convert it to millimeter, times lang natin ng 1,000. So, magiging 730.7044469 millimeter. So, ito ang final answer for the deflection or horizontal displacement for the um, point or joint D. Answer. So, yan. Saan ulit yung ay mag-loading? Yan. Tayo dito. Dito pala sa member C to D pala ito. Baliktad C tsaka D. Erase na lang natin yan. D. Ito. Ito ay bilang din pala sa FFL over AE. Kasi nga, kabuuan yan. So, kumbaga, ano lang natin, sa A to B, and AB plus FF ng AB, plus natin sa segment ng BC, sa integral ng BC, tapos plus FF of BC, plus sa segment ng CD plus FF of CD. So, yung integration ng AB, 0 yun. So, FF of AB, ito yun. BCE, ito. F, ito. 2, ito. At itong FFCD yung kulang pala. Kaya pala, ba't kulang yung nakuha kong sagot kanina? So, magiging equation dito ay 1 times 90 times 8.5 over AE. Ang A naman dito ay same lang na 5, 7 squared. So, ang kabuuang deflection or horizontal displacement sa B ay 0.7315 layo ng 5 5703433 meters. At kapag kinonvert natin, yan ay magiging 731.5703433 millimeters. Final
answer. Ito na ang truly final answer. 731 mm. Sorry, meron lang akong clarify dito. It's supposed to be 0.5 dapat itong hindi 0.0. So, yung final answer ito lang dapat.